Naku po, matindi ho ito. Itong si Boy Tinky Kawatano, galit na galit, ayaw magpaawat patuloy na nagwawala. Aba, ano ba ito, lasing? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, eto, talagang hindi ho makamove on itong si Boy Kawatano. Akala ko ba'y tapos na ang kanyang galit at pagwawala? Kala ko'y naawat na. Subalit mayroon ho kalalabas pa lang na mainit na balita. Muli, galit, nagwawala, ayaw magpapigil itong si Boy Tinky Kawatano. Kaibigan, isang like sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Matindi, may sayad nga eh. Mga kaibigan, ito't ibabahagi ko po sa inyo. Kapit, huwag po kayong aalis. Panoorin, pakinggan muli natin ito. Itong pagwawala, parang lasing lang, galit na galit, itong si Boy Kawatano, talagang mahilig sa drama, mahilig magwala, parang asong ulol na umaalulong. Diyos ko po, Rodi, bakit halos lahat ng mga didilis ay may sayad at saltik sa utak, katulad ni Sara Sayad Lustay. Malakas ang sayad at saltik sa utak. Eto, pakinggan po natin mga kaibigan at panoorin. Matindi. Ay talagang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt to na isantabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng korupsyon at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng Palacio? Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? Hindi ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang? Sa Facebook Live niya po ito, sinabi niya and sinabi niya nga po na magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni President Duterte. Sino naman po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-submit. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. Sa saan po kaya inuhugot ng dating Senate President Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanongin nyo. Ayan, puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon na pagkakataon, tanongin nyo siya, saan niya kinuha yung mga kwento? Isa na lang po on that Facebook, same Facebook Live. Ito pa. Niya po si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D of Acting One. matindi talaga itong si Boy Kawatano. Panayang live selling sa Facebook at pagbawala. Pakinggan po natin. Instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapalamas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano pong ang iniugnay, ano pong response ng Palacio? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mapabanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito yan na muna mga kaibigan. Ito pa yung pagwawala ni Kawatano. Yan po ay buhat naman sa Malacanang. Dahil ang Malacanang ay nadidismaya nga kay Boy Kawatano dahil panay po ang pagwala. Parang lasing lang ito, si Boy Kawatano. Nagla-live selling. During the time of Senator Lacson, isa-isa siyang chairman, na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Na nagtuturo kung sinong guilty o hindi.
update papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yun, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. So, baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati pag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi nga. Pero Senator Gordon was always open and questions. Ayaw ko nang patapusin nga yan si Boy Cayetano. So, ibinahagi ko po sa inyo mga kaibigan dahil mismo ang Malacanang sa pamamagitan ho ni Atty. Claire Castro, Undersecretary, ay pinansin ho na naman ang pagwawala na pag-iimbento habang nagwawala siya, habang nagagalit sa Facebook, habang nagpapakalat ng imbento na fake news laban sa gobyerno, laban sa kanyang mga kalaban, ay ang sabi nga ay puro imbento at isang uri ng pagwawala at kung saan kumukuha ng kapal ng mukha para magpakalat ng fake news itong si Boy Cayetano. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Datapwat sa puntong ito na sabi po natin, di ano mismo sa binahagi ko sa inyo na itong si Boy Cayetano, TNK, ay nagwawala na naman, hindi mapigilan. Parang asong ulol nga, putak ng putak, hindi ho talaga mapigilan siya dahil ang alam po natin ay tapos na. Dahil nagkaroon na po ng usapin diyan, mayroon na talaga nga Senate President na tinalaga. At unang-una, inaccept niya na talagang wala na siya sa pwesto. Magkanina lang ho at kagabi ay nagkaroon naman po ito ng live selling habang nagla-live selling sa Facebook ay nagwawala at nandiyan po ang mga resibo. In one word, itong si Cayetano ay hindi talaga niya mayroong ugali na hindi niya matanggap ang anumang pagkatalo kahit napakadaling tanggapin. Nandiyan po ang prueba. Dahil kung natanggap niya na ho ang kanyang pagkatalo o pagpatalsik sa pwesto bilang Senate President, iyan ho, instead sa halip magwala, magpakalat ng fake news, sa halip magkaroon ng putak habang nagpi-Facebook, kung talagang natanggap niya na ang kanyang pagpatalsik sa pwesto bilang Senate President, dapat ito ho ay hindi ganyan ang galawan. Dapat ang ginagawa ho nito ay tumutulong sa gawaing bilang trabaho ng isang senador. Dahil yan naman ho ang trabaho at mandato ng isang senador. Gumawa ng batas, tumulong sa pagpapaunlad ng Republika ng Pilipinas kasama ang mga kinauukulan. Bakit ganon? Siya pa ang problema ho ng Republika ng Pilipinas. Lasing ba ito lagi? Bakit laging nagwawala? Hindi ho siya mapigilan talaga. Kahit yung kapatid niya na ho ay nakikiusap itong si Lino Cayetano. Natigilan niya na ang ganyang mga galawan. Ayaw din nung maniwala, mga kaibigan. Kaya pinagtulong-tulungan ho siya ng taong bayan. Pepera ang kanyang tagasunod. Pinagtulong-tulungan siya ng kapwa senador. Pinagtulong-tulungan siya ng netizen sa pamagitan ng anumang public opinion na biglang kinuyog siya ng salitang talagang may sayad ho ito. Bakit nagwawala katulad din ni Sara Sayad, Lostay Duterte? Lalabas sa social media, magpapa-interview, may dalang fake news. Ganon din ho itong si Cayetano na nahimik ng isang araw, ilang oras paglabas, magla-live selling, magwawala habang nagla-live sa Facebook. May dalang fake news kung ano mang invento. Naku, kinulang mo tayo sa oras. Yan ang sarap magbigay ng public opinion Kaibigan, bigyan po natin ng parto, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.